Buhay, buhay yan. Hindi patay, buhay. Bata, bida ka rin sa sila. Parang masaya. Ayun na. Yun o. John Troll. Good evening po sa ating lahat. Pastor na. Siyempre hindi nag-prepare Ano yan? 30 minutes ba? 30 minutes? Ayan. Puri ng Panginoon. John Troll. Paano ko ba umpisahan? Simulan mo. Amen. Pwede ba kasing hindi na dito? Pwede mang conclusion eh. Simulan mo. Praise God, purihin po ang Panginoon. First time ko po na tumayo sa inyong harapan sa ganitong mga pagkakataon. Nung simula pa nung tawag dito, nung nakarang Thursday, kinakabahan ako dahil sa schedule. So, kaya naman nag-alok na ako sa kapatiran. Hindi ko pa kayong i-date sa masarap na restaurant. Walang umuo. Kasi alam nila kapag Hallelujah. So, at kanina sabi ni Ate Rona, wala daw si Mudira. Ito Mudira is Shown already. having a vacation. So, bear with me Mudira. So, I know you can understand Tagalog or even Ilocano. So, friend pong Panginoon, ang ating pong tatalakayin ngayong gabi. So, nakuha ko po sa taong yan. Patagpuan po sa John 12, 1 to 3. So, ang sabi dito, 6 days before the Passover, Jesus went to Bethany, the home of Lazarus, the man he had raised from dead. They prepared a dinner for him there which Martha helped service. Lazarus was one of those who were sitting at the table with Jesus. Then Mary took a whole pint of very expensive perfume made of pure nard, poured it on Jesus' feet, and wiped them with her hair. The sweet smell of perfume filled the whole house. Heavenly Father, once again, Father God, thank you, we praise you, Father God, sa dito. Heavenly Father God, to expound your words, Lord. Give us open heart, open minds, to learn your word, Lord. We celebrate this day. Amen. So, sabi ko nga, maiksi lang ang ating pag-usapan ngayong gabi. So, tawag nito, wala talagang mayanda nung nakakaraan dahil sobrang sa trabaho. Kahit hanggang kanina, akala ko marireview ko siya. Dahil Thursday, pag Thursday kasi, early out kami, 1:30. So, yung 1:30, naging 3:30, yung 3:30 naging 6 o'clock. Kaya sabi ko, magbabata pa sana ako. Kaya pinakisuyo ko na si kay Ate Rona yung mga boys. Kaso, nung tingnan ko yung Google Map, abutin ng 1 hour ang travel to Bata. So, umuwi na lang ako. Then sabi ko, may time pa ako mag-review. Sige, i-review ko na lang. Ang ano niyan, nag-idlip ko naman. Kaya, grabe naman talaga ang minsan, no? Ang mga pagkakataon na gustuhin mo man, pero yung katawan kasi minsan talaga namang pagod din. Kasi pagka last week of the last 2 weeks or mostly yung huling linggo talagang bakbakan kami sa trabaho. So, let's continue. Ang tawag nito, down, up, or hindi siya naka-on. Hindi siya naka-on. Talaga. So, pinamagatan ko po siyang beloved friends of Jesus. So, sino sa atin ang kino-consider na beloved friends of Jesus? Amen. So, praise God. So, Hallelujah. tayo po lahat ay mga kaibigan po ng ating Panginoon. So, dito sa taon to sa ating text, makikita dito kung sino yung mga magkakapatid na ito na talaga namang mahal ng ating Panginoon. Sabi niya rin sa previous chapter,
sabi ng mga tao nito, nung dinalaw niya si Lazaro at binuhay niya mula sa kanyang tomb, sabi ng mga nandun na mga tao niyan, mga Israel or Jews, talaga namang mahal niya si Lazarus or ang mga magkakapatid na ito. So, kaya ko siya nasabi na to be beloved friends of Jesus. Kasi kahit doon sa tawag nito, doon sa Bethany, pag dumadalaw ang Panginoon, madalas sa tahanan nila Lazaro, Martha, and Mary siya tumutuloy. So talaga namang napaka-espesyal ng mga magkakapatid na ito. So may tatlo dyan na karakter, si Lazaro, Martha, at si Mary. So ano ba yung maaari nating mapulot or maaari nating makuha? Oh, sorry mo din. Or what are the what might be? Yes, I will try mo din. Amen. Go ahead. Tawag nito na pwede nating maaral character or nature or sabi pa nga personage or being ng mga magkakapatid na ito na pwede naman nating mapulot. Sabi niya sa let's start kay Lazarus. Living testimony, proof of Jesus' power. Tama po ba? Sa tawag nito, in the Bible, may ginamit na isa pang Lazaro, which is yung tawag nito, yung the rich man and the poor. So, magkaiba po siya, Pastor, no? So, hindi po sila isa. So, dito po si Lazaro ay ginamit to be a living proof of Jesus' power. Kasi nga, sabi ko nga kanina, sa previous, binuhay ng Panginoong Hesus si Lazaro from death. 4 days, sabi pa nga ni Martha, Panginoon, mabaho na po siya, 4 na araw na po siyang patay. Sabi niya. Pero sabi ng Panginoong Hesus, if you believe, sabi niya sa passage na yun, ay kaya siyang buhayin ng ating Panginoon. So when Jesus heard it, he said, sabi niya sa John 14:4, when Jesus heard it, he said, the final result of this sickness will not be the death of Lazarus. This has happened in order to bring glory to God, and it will be the means by which the Son of God will receive glory. So para maparangalan ng Panginoong Hesus, ginamit si Lazaro para mag-glorify ang pangalan ng Panginoon. Sabi nga, si Lazaro, nung tinignan ko, ano yung mga passages ba na tumalakay kay Lazaro? Wala pala siyang pastor, no? Wala siyang ni any word na binanggit sa Bible. Hindi ko alam kung may na-skip ako kasi nag-search ako kay kaibigang Google. Wala daw po. So hindi siya ng any words, pero sabi ito, naging living testimony siya sa Panginoon kung paano sa kapangyarihan ng Panginoong Hesus. So tingnan nyo, kahit hindi ka mabukal, pwede ka rin palang maging proof of testimony sa ating Panginoon. So tawag nito, how much more sa atin na tawag nito na uma-attend sa mga gawain ng Panginoon. May Bible study, may may prayer meeting, may worship tayo pag Friday. Pagka kinulang pa yung banding natin, may kainan pa tayo sa labas. So praise God naman sa ating mga magigiting na financier. So napakabuti ng Panginoon sa GBGIA, di po ba? So that is Lazaro, living testimony. Kahit wala siyang ginawa, hindi siya walang ginawa, kahit walang nai-record na salita dito sa Bible. So, Martha. So, si Martha naman, sabi ito, busy in many things. Sabi niya sa Luke 10:40, Martha was upset over all the work she had to do. So she came and said, Lord, don't you care that my sister has left me to do all the work by myself? Tell her to come and help me.
So, ito naman si Marta, napaka-busy na tao. Which is, minsan, tawag nito, minsan, sa akin din, mas inaano ko to eh, ganito ako. Mas gugustuhin ko pa, I would rather go somewhere or send me somewhere than is giving me or appointing me to speak in sa ganitong pagkakataon. So, nung nakita ko to, nung kinuha ko yung mga karakter or ano ba ang pwedeng makuha. Nung nabasa ko yung Luke 40:10, Luke 10:40, sabi niya, parang namang ako, para naman akong Marta nung mga past life ko rin naman pala. Up to now, opo, I would rather pick up and drop ang mga kapatiran kaysa naman kumuha ng tawag ito, kumuha or tumayo sa inyong harapan. Opo, dahil wala po ako ni karunungan upang na maghayag dito sa inyong harapan. But by God's grace po, sa pag-attend ko po ng mga ganitong gawain, by attending the fellowship, so ay parang nainganyo ako or nag-challenge ako na bakit sila nagawa. Kaya ko rin naman siguro. Amen. So, Sure. purihin po ang Panginoon at ako po ngayon ay nasa inyong harapan. Kaya itong taon na nakailang schedule na ako, hindi ko alam kung nagkataon nung mga taon ito, ngayong taon kasi una ko eh. So nung mga nakaraan, dalawang schedule na yata na pero that time kasi nasa bakasyon or hindi ko alam yung isa, alam ko pangalawa. So, praise God, this time hindi pa ako naging Marta. Kaya sana po sa atin din, mas piliin natin yung sabi dito Luke 10. The Lord answered her, Marta, Marta, you are worried and troubled over so many things. So, minsan tayo sinasadya na natin gumawa na lang ng mga bagay. Kaya inisip ko si tawag ito. Sorry, but inisip ko si Ate Carol. Sunduin ko si Ate Carol. Pero praise God, nandito ngayon si Ate Carol. Kasi napapansin ko po, minsan sabi ko si Ate Carol, minsan nakaka-skip ng mga gawain kasi nga napaka-busy din. I don't know kung, sorry, but hindi naman siguro, but maaring yun din yung dedication niya kasi talaga is to serve them. But sabi dito, sabi niya pa sa baba niyan, pinili ni Mary yung mas mahalagang bagay, which is yung ganito po, yung pakikinig po ng salita ng Panginoon rather than busy sa pagiging sa ibang mga bagay. So, if there are chances po, may mga pagkakataon, mas mainam po pala ang ganitong pagkakataon kaysa yung tawag nito yung nasa ibang galaan. Actually, ngayon po is inimbitahan ako doon. Birthday nung isang kasi mag-Thursday night and Friday morning. So sabi nila, pwede bang dito ka naman? Pero sabi ko, ate, may nagkataon na may bukas. Pero iniisip ko, chance ko na to na maka-skip naman. Pero salamat sa Panginoon, sabi ko nga, hindi ako naging Marta sa pagkakataon na ito. Pero mamaya kasi, diretso na rin ako doon eh. So, pwede naman palang unahin ang Panginoon na pwede ka rin maka-attend sa mga ibang gawain. But, make it sure na priority ang Panginoon po. So, that is Marta that I hope na may napulot tayo sa kanyang buhay, which is mas mahalaga ang pag-attend sa mga gawain rather than busy sa mga ibang bagay. And next is Mary.
devotion and love of Mary. John 12:3, Mary, then Mary took a whole pint of very, nailag ko yan, very expensive perfume made of pure nard, poured it on Jesus' feet and wiped them with her hair. The sweet smell of perfume filled the whole house. So Mary, tawag nito, pint a very expensive perfume. Alam niyo yung nung nag-research ako kung ano yung gaano ka-expensive yung perfume na ito. Equivalent sa isang taon na sahod ng isang manggagawa. So ganun po siya kamahal para lang ipanghugas sa paa ng Panginoon. Ganun po ka-devote ang si Mary. Sabi pa nga ano to import pa galing ng somewhere India o mga ganyang lugar. Yung perfume na ito, pure nard. Yung kung gaano siguro no. Pag dito isang patak siguro dito, talaga namang mahalimuyag yung bango niya po. Pour it on Jesus' feet and wipe with her hair. Ang custom ng tawag nito ng tradisyon ng Jew nung una, ang kanilang buhok hindi po in-expose. So tingnan nyo kung gaano kahambol or gaano ibinaba ni Mary ang kanyang sarili. Nailadlad niya ang kanyang buhok, ipangpuna sa paanan ng Panginoon. Di ba? Sabi pa, ang nilalabas, ang mga naglalabas lang ng buhok noong unang panahon ay yung mga bababang klase, which is property. Diba? Hindi naman din siguro prosti si Mary. Dahil ang Panginoon mismo, sabi niya doon, mahal ng Panginoon. Yes, mahal ng Panginoon ng lahat. But may special na pagano ang Panginoon sa mga magkakapatid. Which is, I don't think so that Mary or Martha ay isa sa mga ganong tao. Sila po ay may kaya dahil nakakapag-accommodate sila ng visitor. So, amen, di ba? Kung gaano kamahal yung perfume na ipinuhos ni Mary sa paanan ng Panginoon. So, makikita natin dito kay Mary na kung gaano yung kanyang dedication or devotion sa Panginoon. Na sometimes sa atin po, hindi natin nakakaligtaan natin na yun po yung mahalaga. Yun po yung yun po yung mas importante na gawin kaysa yung mga ibang bagay. Kaya sabi ko, para namang wala ako ni katiting may kumpara sa ginawa ni Mary sa Panginoon. So, it's a challenge also na minsan tayo, nagmamatas na tayo sa ating sarili. Lalo na, nakapagmata na tayo ng kapwa. Lalo na kung ibang lahi. Kung alam natin na mas matas naman ang pinag-aralan. But look at Mary. Isang taon na presyo ng isang perfume na binuhos sa paanan ng Panginoong Hesus at mismo ang kanyang buhok ang panangpunas. Sabi pa nga sa mga babae, ang kanilang buhok ay crowning glory. So, hawakan mo na lahat, wag lang ang buhok ko. So, sino ang mahabang hair dyan? So, amen po. So, ganun po ang karakter or being ni Mary na ipinapakita dito sa passage na ito. So, bago ko po, sabi ko sa inyo, maiksi lang ang ating pag-aralan ngayong gabi. So, kung si Lazaro ay naging living testimony, proof of Jesus' power, at Martha
which is sometimes tayo busy in many things. And Mary was a devotion, sa kanyang devotion and love sa Panginoon. Ngayong gabi, kung tatanungin natin ang sa ating sarili, or kung i-grado natin, nasaan tayo sa karakter ng tatlong magkakapatid na ito? May hambing pa natin na kay Lazaro, which is nagiging testimony tayo sa kabutihan ng Panginoon, or kay Mary sa kanyang devotion and love na sabi ko kanina, nasa isang perfume ipinanghugas, na napakamahal na perfume pinanghugas niya sa paanan ng Panginoong Hesus. Or si Marta na madalas mas pinipiling maging busy kaysa makinig dun sa pagsasalita or pag-evangelize ng ating Panginoon. So, tayo po sa ating sarili, tayo po ang alam niyan. And I hope and pray that sa gabi nito ay may napulot tayong aral. So, yun lamang po. So, praise God, Father God in heaven. Once again, I thank you, I praise you, and worship you, Father God, for tonight's message. That nawa Panginoon, may napulot kaming aral sa buhay ni Lazarus, Martha, and Mary. Thank you, Father God, for the victory exaltation. This I pray in this name. Amen. Amen. Ako na muna magko-komento. Sa'yo ba yung group? Ayun. Sige po, magdagdag ka lang. Opo, parang awa nyo na. Pero sa akin kasi, ang reference ko, nagawa ko na yung PowerPoint, Luke 10:38-42. Si Martha din at si Mary yung isa sa example ko. Kasi ang title ko sa aking sunod na exhortation is character. Binabanggit ko rin ni Kuya ano yung character. So yun po, yung exhortation ko is sa Luke 10:38-42. Pero mas other sides kasi siya nung kay Kuya kay Kuya Regan. So yun nga po, tama naman, ma-explain ko yun deeper sa aking exhortation sa sunod. So kasi ang sample ko din is bakit Martha at bakit Mary. Sabi nga, mag-Mary ka muna bago ka maging Martha. Yun yung exhortation ko. Mag-Mary ka muna kasi Mary is, he sat down with Jesus. Yun. Sige. Yan sa akin kasi, be Mary first before Martha. Kasi si Mary, pag binasa niyo po yung sa Luke 10:38-42, he sat down with the Lord. Tapos si Martha naman, he is busy serving. So ibig sabihin, sat down with the Lord first before serving others. Yun yung magiging exhortation ko. Pero dalawa kasi yung character ko, si Peter at saka yung mag-sister. Yun lang po, so medyo tama nga po talagang bakit magkaalay kayo, nagulat kagad ako, yun yung exhortation ko yung kung bakit magkapareho ba kami yun. Pero other side pala siya, so sa akin yun po, yung character din yung in-emphasize ko sa kanya, yung ano ba talaga yung character ng isang totoong Kristiyano towards pagiging servanthood. Yun lang po, so ayun, sana in Jesus name na hindi maiba yung yung topic sa kwento niya, yung kumbaga kung saan view na natin tinitignan to at kung saan ko din view tinitignan yung next exhortation ko. To God be the glory long. Ano po, no? Kami ni Pas Bernard, hindi kami gumagawa ng message. Hindi natatapos yung nakabos. Hello po. Ayun. Ay, yun pa lang sa ay po. Hello po. Ay, wala. Ayan. Kaya na to. Malakas ang bibig ko. Parang kapangkaman ata ako eh. Ayan po. Kaya po kami ni Labas Bernard, di po kami gumagawa ng message hanggat hindi natatapos yung susundan namin. Kasi baka maulit, pagod. Diba? Kumbaga, hindi naman napagod kasi natuto ka while you are preparing the message. Yet again, to avoid na lang po na
double yung yung pagpo-prepare. So yun po. At ang maganda doon pagka nauna si Pastor Bernard or whoever at susundan namin, meron siyang continuity ng kwento. Okay? So let me go to this to the message. Actually, yeah, they are rich. Meron pang isang babaeng nagbasag ng Magkaiba sila, di ba? Si Oo, Mary kasi Magdalene. itong scenario na to, they are in the house of Lazarus. Yung isa dun sa house ng isang Pharisee. So kaya sinabi niya, siya nga kanya, she accepted me. You did not wash my feet nung dumating ako, sabi niya, pero she washed my feet with her tears at inanoint pa daw ng mahal. That is Mary of Magdalene. Ito naman si Mary of Bethany. No? Itong kay Bethany, gusto ko yung word na sinabi niya kay Mary. Ang sinabi niya kay Martha, 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 you are worried of many things. Sabi niya, but Mary has chosen what is needful. Yung pinaka-importante, yun yung inuna ni Mary. And when we sit at the foot of the Lord, listening to His word, will give you the revelation of what the Lord would like to express, no? At during that time, because Mary was so focused dun sa mga pagtuturo ni Jesus Christ, alam niyo po yung revelation, she anointed Jesus Christ even before siya mamatay. So yung revelation, pinakita sa kanya ng Lord because she is focused dun sa word ng Lord, dun sa Panginoon. Kaya po, ang sabi niya, nung sabi ni Judas, no? Sayang, napakamahal. Sabi niya, sahod ng isang taon. Sabi niya, if we're going to give it to the poor, ay mas marami pang matutuwa. But then, ang sabi ng Lord, pabayaan mo siya. Ina-anoint niya ako. Kumbaga, parang paghahanda sa aking kamatayan. So, yung napakaganda doon. No? When we sat down and really hear yung salita ng Lord, or kung ikaw man ay hindi nandito, nasa bahay, nagbabasa, iba kasi yung revelation kapag ikaw yung nagbasa. Iba rin yung revelation pag yung naririnig mo. Kunwari kami, nag-preach kami, iba yung dating sa inyo. Pero yung first-hand revelation kakaiba. Tingnan mo, ilang beses na po na ituturo yan when it comes to Martha. Pero because Kuya Regan read it himself, iba ang dating, di ba? Iba ang revelation. Parang naging personal siya. Kasi siya yung mismong nakabasa nun. And siya mismo nagkaroon ng sariling conviction. So same thing po kay Mary, nagkaroon siya ng revelation that the Lord is about to die at inanoint niya. At ang napakagandang pangako nun. Every generation, maaalala yung ginawa ng babae. So, yun lamang po. Maganda mag-serve sa Lord, maging busy. Pero, dapat i-allot natin yung time natin sa Panginoon. Lagi po ako nagluluto, pero hindi nyo ako dinadatnan nagluluto. Kasi ayokong makita nyo akong Martha doon. Gusto kong prepared na bago kayo dumating. Kasi ang focus ko is doon sa Panginoon. Yung gawain na po natin, yung message na kayo. Kasi ayokong ma-serve ko kayo kasi ako hindi nabusog. Dapat busog muna ako bago kayo i-serve. Kasi kung hindi, yung kung ibibigay ko yung tinapay, kukuntin ko muna, di ba? Kasi kakainin ko. So yun po yung sa atin, no? Kailangan tayo mismo busog. Kasi hindi ka makakapagbigay ng kung ikaw, di ba? Hindi ka, Pas palitan na kaya natin wala ng ka, bago yan. hindi mo maibibigay Bagong wire. yung wala ka. Kasi baka masira lang yung ano ng speaker. Oo. Kasi luluwag yan pag galaw ng Okay. Sino po sunod? Magandang gabi po sa ating lahat. Tama po talaga. Dito ko lang na ngayon ko lang siya na yung context ng buong passage, ngayon ko lang na napagtanto na even though we've been kept putting them as an example, we know their names, but the real and the deepest message of these people weren't revealed unto me until tonight. So it shows that
yes, we can be used as a living testimony. Our life could be a living testimony to the Lord. But we have to always seek balance in serving Him. We should always put priority on Him alone. Because sometimes those things that caught us up are the things that pulling us away from the Lord. So, with regards to Martha, she has the heart to serve. There is no question about it. However, because of the tardiness, because of the anxiousness, she become resentful. She become resentful of the things that's happening around her dahil nga napapagod na siya. And so as we, as a Christian, yes, we always say that, but ako, why me? We all experience this, especially in transport. There are times that we become exhausted, and those exhaustion becomes complaint, and those complaint become resentment, and those resentment sometimes you don't want to attend church. These are the things that makes us fall away from our Lord. So we have to always set priorities. And we have to always think why we are doing this. Why we serve our brethren. Is it because we wanted to be glorified? Or we serve our brethren because this is our mere purpose to glorify the Lord and to serve the Lord. So these are the things that we have to always put in our mind, and it will come to our heart that whatever hardships that we fall up, hindi po napuput in vain lahat yun. It will be, if it's glorifying the Lord, then it is for Him alone. So, magkaroon lang po tayo ng balance. Kasi si Mary, she chooses her priority. And her priority is to serve the Lord Himself, not the people around the Lord na mag-gain dun sa fellowship na meron ng Panginoon. So tayo, I realize that in serving the Lord, the focus should be unto Him alone. Regardless, ibitawan mo lahat kung anong meron ka, and then come unto Him, and let Him be your focus, let Him be your priority in life, para magkaroon ka ng peace. And so your trust and your foundation of the foundation of your faith will be focused unto Him alone. Kasi ang Panginoon naman, when He bless us and when He comforts us and He gives all the things that we desire, hindi yun patumpik-tumpik. It will be like yung tinatawag nilang rain, yung hindi siya raindrops. It will be a message pouring of blessing. So we have to learn na mag-focus lang tayo sa Panginoon. Let Him be our priority and always chooses Him every single minute, every single hour of our life, that we have to choose Him alone. So, yun lang po. So, ngayon lang sa akin na-reveal ko about, I keep hearing the name of Lazarus, Martha, and Mary. At na-mistook ko pa si Mary as Mary Magdalene. Kasi meron ding scenario si Mary Magdalene in such moment na yung alabaster box, yung alabaster perfume. So, I'm so grateful. Kaya Regan, thank you so much sa magandang passage po. And to God be all the glory. Sabihin ko na nga ako. Sabihin ko na ngayon yung palit na lang ako. Okay, kasi po, kung sa akin kasi ang verses ko is Luke 10. So check nyo po yung sinabi ni Jesus, Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things. But one thing is necessary. Mary has chosen a good portion which will not be taken away from her. So kasi sa akin, yung example ko sa be Martha first. Kung tayo magdi-disciple, kung tayo magiging servanthood, be Mary first before Martha. Kasi bakit si Martha? Ano ba si Martha? Ang sabi doon po sa 39 naman, 40. But Martha was distracted with much serving. So, example, si Martha kasi serving siya. Si Mary naman, nagtitake muna ng knowledge. Kaya kung tayo daw po ay gusto natin maging disciple, servanthood, sit down with Jesus. Get knowledge muna. Kasi hindi yun maaagaw sa'yo, no one can take. Yung knowledge man na magagather mo together with Jesus, while sitting with Jesus, sa'yo lang.
Pero kapag magsuserve ka, pag pagod ka na, distracted ka na, anxious ka na, mapapagod ka, meron namang papalit. Ibig sabihin, yung serving mo, pwedeng mawala. Pero yung knowledge mo, sitting together with Jesus, hindi, sa'yo lang. Kaya kung magsuserve tayo, gathered knowledge muna. Gathered knowledge. Kumbaga, equip mo muna yung sarili mo. Yung po, equip muna natin yung sarili mo para, kasi bakit? Alam mo, pag nagsuserve ka at mapapagod ka, alam mo kung ano yung knowledge na nag-gather mo. Hindi dapat ako mapagod. Or hindi, kumbaga, pag-ibig, hindi ko iisipin yung lakas ko, yung strength ko. Kaya nga sabi, be merry first. Sit down with Jesus first before being a martyr, before serving the Lord. Yun po yun sana. Yun. Kaya po, ang ganda po, ulitin ko po yung magpapalit na lang talaga ako. So, ang sabi nga po dito, from 38 na, 30 ano na lang, 39. And she had a sister called Mary who sit at the Lord's feet and listen to his teaching. Kumbaga yun po talaga. Kumbaga si Martha, kumbaga sabi nga, kumbaga galit nga si Martha dito, di ba kinumpot niya si Jesus. Jesus, serving muna tayo, hindi yung learning. Pero sabi ni Jesus, no, learning first before serving. Kaya kung tayo po, learning talaga muna. Kung magsuserve tayo kagad, learning muna. Hindi kagad yung sinasabi nilang hyper faith, kilos ka kagad, action ka kagad, pero kapos ka pala sa knowledge kasi manghihina at manghihina ka, lalo na pag mahina ang spiritual mo. Pag sabi nga po, yung isa sa example ko, di bali ng payat yung katawan, basta muscular yung spirit mo. Kasi di ba po isipin nyo, nagre-wrestling yung body nyo at saka spirit. Yung body mo, si Palito. Hindi, yung body mo, si Hulk Hogan. Tapos yung spirit mo, si Palito. Diba? Talo syempre. Talo yung mahina. So, ibig sabihin, diba? Palakasin mo yung spirit mo. Di bali lang mahina ang katawan mo, pero malakas yung spirit mo. Kasi yun nagpapalakas sa'yo pag magsuserve ka. So, magpapalit na lang ako. Imbis na patapos na ako. And I'm blessed kasi po lahat ng mga transport ministers natin talaga namang babad sa Bible study. At lahat ng mga transport ministers natin andito lagi sa prayer meeting. Kaya yung kanilang pagsiserve, alam ko hindi nila nakakapagkuran yun. Kasi inuna nila yung mas mahalaga, tapos isinunod yung service. Amen. Kuya Regan, ikaw si Marto. Sige. Mark 3, Mark 4. Kuya Dexter, sige po, pagkunin mo na po yung mic. Marto. Open. Good evening everyone. Yun po, regarding sa message tonight, I was really blessed regarding on this kind of reminder. Malakas na lang po ang bote. On this kind of reminder that we have po na actually, in each and daily life that we have, we'd always have the choices. Kanina, yung nakausap ako, galit na galit. Sabi ko, as long as you don't choose to forgive, you will not be going to have your peace. To forgive is a must, not an option. Just like this, may mga pagkakataon kasi that our lives has not been, yun bang hindi siya nakapagbigay ng kapurihan sa Lord because of the decisions that we have, the choice that we have. However, andyan the choice that we have is there. However, ang tanong na lang yan, where will you go? What will you do? Will you choose to give glory to the Lord? Or will you choose to not glorify the Lord Himself? The test that we have will become our testimonies. And even the mess that we have will become a message. So, yun lang. Just like the life of these persons, si Lazarus nagsalita, pero naging living proof. Testimony ng buhay and kapangyarihan ng Panginoon. Si Martha, medyo hindi nakikinig, busy, pero ang buhay niya nagbigay ng impact sa buhay natin. Si Mary, nakinig, nagbigay, naglaan ng panahon, hindi kinalimutan. Hanggang ngayon, pinag-usapan natin. Kaya yun lang, glory to the Lord for this kind of message. Thank you, Kuya Regan.
16 minutes ka. Ayan. Yan. Ilang minuto? 60 minutes. 16. Mga 20 minutes to. Katabi mo kung masisi ko. So, Marto yan, sinabi Marto. yung sinabi ni Kuya Drex. Una-una, pagka nabanggit kasi yung si Marta, si Lazarus, of course yung magkakapatid. No, masyadong napakababa naman ang kay Marta. Actually, the three characters are very nice. Wala pong problema sa karakter ng tatlo. Nagkaroon lang po ng problema si Marta the moment that she complained. Yun ang problema po niya. But look at the way na nag-serve po siya. Wala naman sinabi ng ating Lord na, "May Marta, tumigil ka na sa pag-serve at dito ka na." Kasi alam din natin Panginoon Kristo, what Marta is doing is also for the glory of God. No, ini-entertain yung bisita. But it so happened, maliwanag yung binanggit niya, Lord, hindi mo pwede sawayin to si Mary. Something wrong already inside. Diba pag nag-minister tayo, hindi minsan, nagka-transport ka, masaya-masaya ka. But sometimes, sa punto, may problema ka, meron ka nung, naisip mo tuloy, ako na lang lagi nagta-transport eh. That is the time na nagkaroon ng problema. Akala ko napakapi-kapi sila. Oo, yun ang pinaka kasi doon. Kasi the moment that Martha complained, that is the time na nagkaroon ng pagkakataon ng Lord at turuan siya. Hindi tama yung complaint mo. Doon alam ko pagod ka, but definitely, alam ko baka hindi ginagawa mo, but definitely may mga pagkakataon kasi na dapat na nagkakaroon ng priority. Yun ang pinaka-napunto. Kasi yung priority natin sa ating pong buhay, it will depend on how close relationship you are. Kasi, halimbawa, ang pamilya ko, priority ko compare sa inyo, of course. Kasi may relationship eh. Kaya nagiging priority ko yung pamilya ko because we have a pure na relationship compare sa mga brethren. Kaya hindi kami pwede kung si pastor mo, priority niya. Sapagkat yun talaga ang naging pananaw ko. So nangangahulugan, ang priority natin, it depends on how close you are with God. Pag hindi ka ganun ka-close, of course, napakadali na Friday, paalam muna ako. Kasi hindi ganun ka-priority. Diba? Pagka may mga gawain, pahinga muna ako, pagod ako eh. Everyone of us, of course, napapagod po tayo. So, pero, the moment na naggumawa tayo ng excuse, which is gusto lang natin magpahinga, nangangahulugan, napakababaw ng tingin mo sa atin. Yung relationship, sabi nga natin yung closeness natin sa ating Lord, yun ang mahalaga kasi doon eh. If you are very close to the Lord, ano man ang dahilan, hindi ka pwede mag-dahilan, hindi ka pwede i-reason. Pagod ka man, or marami kang naisip, may problema ka man. But because how close you are sa ating Panginoon, pupunta ka para maka-date mo siya sa araw na yan. Kasi yun ang pinaka-date niyong dalawa eh. So yun lang po yun, no? Kaya nga napakadali na hindi natin ginadjudge, but napakadali to determine na yung kapatid, mababaw pa siya sa relationship. Bakit? Kasi it's so easy for them to give up yung ganitong klaseng mga gawain. At magreklamo. Yun ang pinakano doon, no? At it's so easy for them also to complain yung mga bagay na supposed to be hindi mo dapat i-complain, dapat isumbong mo sa ating Panginoon. So, it means only, it will define kung paano kakalapit at paano mo pinagkakatiwalaan ang ating pong Panginoon. Maliwanag po yan. Katulad ng ginawa po ni Mary, kaya lang po siya napuri. Because he wanted to be close sa ating Panginoon. Natatandaan ko last report, bigyan lang ako ng konting oras. Yung dalawang nag-offer, natatandaan ninyo sa Old Testament. Hindi may nag-offer ng tinanggap yung sa hindi tinanggap. Sa selos, pinatay niya yung kapatid niya. No? Ang sabi niya, why you are jealous? If you do the same thing with your brother, is it not, I will not accept your offering. So something wrong. Meron siyang offering, sasabi nila, hindi, pastor, kasi maganda yung offering nun. May dugo yun, may love nyo sa mata ng ito, feel ito eh. Hindi po ganon. Let us remember sa ating Bible study sa hermeneutics, wala pong pinilit Diyos na gusto ko yung may dugo, yung may hayop kaysa dyan. Hindi po. No, it is a matter of your how close you offer. Yun ang kanina doon. Tinignan ng Lord, sandali, itong si Abel talagang napakamahal sa akin, napaka-importante niya yung pagkaka-offer eh. Si Cain kasi, nangyari yan, okay. At whatever naman ang lang yun ang i-offer ko, total offering naman yan eh. So something wrong. If you are really close sa ating pong Panginoon, definitely lahat ang i-offer mo, even your time, your talent, everything. Ibibigay po natin lahat po yan sa ating Panginoon because that will determine how close you are sa ating pong Lord. Amen. 2 minutes. 1 minute na lang eh.
Ayun. Hindi, sige, may edad. Grace, phrase. Yun po, napakaganda na sinabi ni Pastor. Continuation ko lang. Yun po, pag kasi obedience po tayo. So lahat po ng ginagawa natin, yung pong message ni Kerry, napakaganda. Kasi po, lahat ng ginagawa natin, pag may relasyon tayo, even sa family or sa breadwinner natin, especially sa God, hindi po tayo napapagod. We're not getting exhausted. Anytime, we'll attend. Ngayon nga Richard, Menro, alas 10 pa ako wala na, butil malas siya na. So kailangan meron tayong paninindigan, especially pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. So ngayon ko lang din ito na-reveal sa akin, napaganda sinabi ni Regan, especially kay Martha. Although napapagod tayo, pero kailangan pa rin po natin na magbigay ng panahon sa ating Panginoon. Ang pinaka nakikita ko talaga sa Transpo, especially yan sila Kuya Jomel, kay Regans, kay Dave, lalo na si Paz. Never talaga nagano si Kuya Jomel sa ate Rauna. Ang dami makakainin din yung Kitchen. Grabe ang kitchen. Actually, kasama yun Tatapusin ko lang. So, yun po. Maraming salamat po sa message si Regan. Nag-reveal sa akin. So, glory to God. At thank you po kay Regan. At naan mo kami sa message mo. Glory to God. God glory. Amen. Hallelujah. Meron pa ba? Lastly po, paalala po, ang sabi nila, you are busy with the ministry, but you are not busy to the king. Dapat po sa king. Yun din yung nangyari. They are so busy in the kingdom, but But you're they not- forgot the king. Yeah. God the King. So, dapat alam natin yung priority Sinabi natin. niya na lang yung mga salamat. Ang ganda. Ang ganda ng message. Parang may sasabihin talaga si Kuya Paz. Kahit sabi, parang may sasabihin siya Ay, wala po. Ay, mag-glorify ka kay Lord. Ano nangyari sa'yo ngayon? Ay, yun po. Meron na po akong... Meron ka ng Ako, meron na po ako. duty. Thank you po kay ate. Di ba may sasabihin ka? Alam ko meron ng girlfriend. Si ano po pala, nung nakaraan, si Kuya Ian po, nagpasabay po ng pray. Pinano ko po kay Ate Ivy. Ngayon, kasi nung nakaraan po, ilang gabi pong sunod-sunod yung bangungot niya. Tapos medyo napapansin ko rin po sa kanya na nagsasalita siya mag-isa sa akin. Kaya sinabi ko rin po sa kanya na parang may problema. Tapos si Kuya Ian po, yung kasama, bukas po, sasama po siya. Tapos kinausap ko po siya anong problema, yun nga po, binabangungot daw siya ng puro masasama na sunod-sunod na araw. Kaya sabi niya po, kung pwede daw, ipasabay daw po siya. Kaya last Webes po, pinasabay ko yung prayer kay Ate Ivy. At tinanong ko po siya, maraming salamat daw po, okay na daw po siya. Praise the Lord. Prayer yun ha? Okay, mahalaga sasabihin mo. At thank you din po pala kasi may insight na po ako. Amen. Saan ang site mo? Saan lugar? Sa mobile daw. Ang Ako, babae. papayagan na niya. Hindi, babae niya, maraming bonus dyan. Okay. Di ba maraming bonus dyan? Saka na muna, saka muna pa. Isang single lang akin. Baka ma-terminate. Mag-hatch, bonus ka dyan, sigurado. Wala pang pasok. Okay, bilang tayo hanggang 8. Ay, 7 lang, 7. 1. 2. 4 at Rona 4. 8 nga po, Pas. 8 eh. 8. 8. Pero na 4, 5. 15 yata tayo. Sa mobile din eh. 2, Dito. 'Sino ba mag-upisa? 3, 3, Saan tayo? 4, 5, 6, 7, 8. Si Ivy. 1. 3 at 2. Saan tayo? Sino ako? Ano number? Ang gulo ulit nga na. Ay, kaya nga. Ulitin mo. Dapat dito, pag ganun, pag ganun. 2 siya, 2, 3, 4, 5, 6, Basta ako number 7, 6. 8. 2 siya, 2 po. Si Ate Ivy, 1 si sabi- Kuya, di ba? 1 siya? One. 1 siya eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. 3, 4. 1 nga daw si Ate Ivy. 3 Ay, hindi ko kasama si Ivy 1. Kasama si Ivy. Tatlong 1. Hindi Sino kasama. to? 2. Anong number ko? Dampot na. Ate. Sama si Pat. Tayo ulit pa sa Eileen? Opo. At saka si... Oh, nasaan ang May dalawa lang. Wow! Pas, ito sa'yo, Pas. Nasaan ang 4? Mas atin. Wow, first time ko makakasama. Ba, kanya-kanya tayo ba? Ito po nang alam ko, wala kayo eh. Yun. Nasaan ang 4? Marami pa na tayo kayo wala. Sama si Ivy. 7? 6. Ay, 6. Ha? Last day kasi ng 7? 2.
Kuya Regan kasi. Give Ready time na talaga yung to the PowerPoint. Holy. Give time. Okay. Oh, bakit? Di ba? Oh. Sino number 2? Answer prayer na to? Hindi, Oo, pero hanggang hindi na-answer. ganun din yun. Hindi na yung isa. Hindi, binigay ko sa yung isa, di ba? Okay na yun. Pagsangayin mo na yung tigil. Say please. Say please. Hindi ka bibigyan. Ito, ma-pride talaga to. Pati sa ano. Okay na to? Sino pa wala? Give time. Dalawa sa akin. Dalawa tayo. Ay, dalawa. Number 4. Ano number ka? 7. Bagay sa akin. Number 4 ako. Sinong number 4? Sus, Diyos ko! Yan, nahulog yung mukha ko. Number 7 ba? Number 7. Ay, number 6 pala. Number 6. Bigyan mo na lang sa kanya. Tayo yan. So ngayon, ako ikaw ipagpipray na. Ikaw, tanis mo siya. Alam mo na po, kalong pa yan.
Lord, salamat sa Kung dumadanas naman siya o bakit ito ay dahil sa kanya pag-ibig wala po yung ipaunawa sa kanya na mas higit pa siya kumpara sa siya ay sa lahat dalangin namin makikita niya pakilala sa kanya. Walang information at pag-usapan para sa kanya. Para sa kanya. Naranasan mo po. Ano man po ang ating ito po ay mag-usap. Hindi ko lang maraming salamat sa namin sa pagdunito sa anuman sa paraanan sa bahay ng mga ay alam namin kasi hindi po nasa ng ano man ang sitwasyon sa marunong makinig ang Panginoon ginawa siya ng sigurado unit ang pagtanggap niya sa bigyan ayon sa kanya ayon sa kanya ayon sa kanya kaya ayon sa kanya hawakan sa araw na gawa plano para sa araw
na mas lalo pa mas lalo pa masigit pa niya kayo mas panilang isa lang kayo sa oras ay solo ay lalo sa kanyang employer nasa higpit sa kanyang nasa hospital ano man ang nangyari sa kanyang pasyente o leader o ito po naman kayo higit na kilala higit na kayo sa wala sa pagmamahal sa pagmamahal sa pagkalita Thank you, Kuya Manny. So, pwede ko bang pwede ko bang i-dublin ng i-advance ko yung hindi, advance ko yung pangatlo. Ngayon, dalawa na. Pwede natin siya bayaran. Kaya na lang mag-ayos. Ikaw, meron ka may pera. Ilalagay mo. Pag meron kang pera, isalagay lang. Hindi, pag-closing prayer tayo. Mata-mata tayo. Sudah oleh kita laruan ng Pangasinan, laruan Jesus Lord, Lord God, Kasi kuya yan, ang nakaraan yung Friday na tinanong ko. Tinanong ko agad siya ng pag-pino. may Okay naman na karamdaman man kami sa ngayon na ikaw ang magpapagawa meron siya po. sa pangako. Meron siya po. Yata yung dapat pala, hindi na ako lumapit.
Yan siya. Kasiyahan na lugar namin ibigay niya sa future. Ngunit, nang maramdaman niya sa isa sa kanya, kung kaya tayo ang totoo pagmamahal na ito mismo ang makakalasya sa kanya na pababayaan sa mga oras na kanyang kalimutan o Lord, naroon pa rin ang Espiritu o pag-ibig siya ng kanya. Naroon siya Lord, ang mga pasako o Lord, na maaalala namin at tayo na Lord, lahat ng kanyang pinagdaan may pwede sa bawat ulit na Lord, kapalit may kagalakan sa bawat pag-ihirap niya o Lord, babalik mo ito sa kanya at may pagpapako ka o Lord, na hindi na hindi magulat sa mga pamako sa Lord. Na yun ang Lord, is na hindi mo siya paligid sa mga oras na pagod na siya. Ang pangako mo o Lord ay papasalin o Lord, upang siya makilala sa para sa mga oras na nawa sa mahal siya. Samahan siya sa ay nakukuha ko lang He wants us to know the procurement of National Guard because they wanted to he has a friend who is a but he doesn't know anybody. They will kakailangan mo ba papasalamat kami but so it's National Guard. But if you want that, but if he's not what you like for National Guard, is it possible? Yeah, just is temporary. And then
Yeah, pwede ka bicycle for our Andyan pa rin kasi, di ba? Ang nararamdaman. Minsan, alam ko, kahit tumatawa ka sa isa ka na iiyak ka na. Sinakabi mo lang. Alam po. Pahirapan natin. So, minsan din niya babalik ko. Wala kang Siya po, So, ano, ibibigay pag grade 5, Si MJ lang po, si MJ. Practice na siya, sabi ko sa niya. Huwag ka masabi sa sarili mo na Very good magaling sa iyo. Marami Paano niya nagpas sa bayaran niya? Pero po yung sa actress ako, kuya ako sa 65. Pero at least Ako, at least kasama niyo siya. We declare, Panginoon, that you are the God of yes, the God of amen. We continually declare that you are the God who is the source of everything that we have. And you will not stop to bless us according to the promises you gave to Abraham, Panginoon, that we are blessed and greatly blessed, Panginoon. Hindi, Panginoon, we are highly favored, Panginoon. You said, Panginoon, that we are victorious in Christ Jesus and we are more than conqueror. Ano man ang problemang meron kami, we conquer it all,
Panginoon, because we are, Panginoon, fighting not for victory, but from victory. Amen. We trust the finished work of our Lord Jesus Christ. Lord, maraming salamat, Panginoon, because 2,025 years ago, you have won it all, you Yes, have Lord. blessed us, Oh, you yes, have Lord. defeated death, you have defeated, Panginoon, every curses sa bawat buhay namin. Lord, all we have to do is to claim the blessing, Panginoon, Salamat. that is ready sa iyong mga anak, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon. Help us, Panginoon, as we learn, Panginoon, yung mga salita, katulad ni Mary, to listen, Panginoon, to prioritize what is needful, Panginoon. Yung pinaka-importanting bagay, to listen to your word, and by listening to your word, malalaman namin kung gaano kami ka-special sa iyo. Kaya kapag lalapit kami into prayer, hindi kami mahihiya kasi we are your beloved, Lord. At katulad ng nagturo kayong gabi, Panginoon, we are not just your beloved, but also a beloved friend, Panginoon. At Lord, napaka-sarap na magkaroon ng katulad mo na kaibigan na hindi kami iiwanan, hindi kami pabayaan. At patuloy na, Panginoon, na sasamahan kami, ano man ang laban namin, ano man ang kahinaan namin, Lord, hindi mo yun nakita, katulad ng kay Martha, hindi mo nakita yung kahinaan namin, but you focus, Panginoon, kung ano yung mga bagay na strength namin. And Lord, maraming salamat, Lord God, sa bawat kapatid na naririto sa gabi ito, na nagbigay ng kanilang oras, Panginoon, upang makapanalangin at makipag-intercede sa bawat need ng iglesia ito at ng bawat kapatiran namin. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Kuya Regan na ginamit mo sa gabi ito. Hindi mo, Lord, gamitin mo nga siya mightily sa iyong iglesia. Lord, kanina, Panginoon, nakita namin yung kanyang hiya na nakatayo siya dun sa pulpito. Because, Lord, hindi niya nakikita yung sarili niyang worthy to preach the gospel. But Lord, iba ang nakikita. Hindi yung katulad ng nakikita. Because sa paningin mo, He is able, and He, Panginoon, will become a mighty evangelist to God, a mighty evangelist to spread your gospel, O Lord, in Jesus' name. Lord, hindi lang siya sa transport maaasahan, kundi maging sa pagdadala ng mga kaluluwa sa iglesia nito, gayon din, Panginoon, sa pagbiministeryo sa iyo, sa pagdadala ng mabuting salita, O God, in Jesus' name. Lord, nilalapit din po namin sa iyo ang lahat ng aming mga mahal sa buhay, wherever they are, sa iba't ibang panig ng mundo, O Lord God. Lord, kung papaano mo kami pinagpapala, gayon po din sila pagpalain. Kung papaano mo kami iniingatan, gayon po din sila ingatan. Kung papaano mo kaming natagpuan at meron kami ngayong kapayapaan at yung joy na nanggagaling sa iyo, gayon din, Panginoon, matagpuan mo sila, Panginoon. Sila man din, Panginoon, maisulat mo ang pangalan nila sa libro ng buhay, O Lord God. At makasama namin sila sa mga darating na araw, O Lord God, na magpupuri at aawit, Panginoon, na kasama ka, O Lord God. Lord, hindi po kami titigil ng panalangin sa bawat mahal natin sa buhay. Bagamat, Panginoon, nandoon yung rejection, nandoon yung Panginoon, yung pag-agam-agam, yung kanilang because of the traditions, because of religion, because ng mga kapag-anakan. Lord, we rebuke every idolatry, Lord. We rebuke every religious spirit in the mighty name of Jesus. Lord, we speak salvation sa bawat family. Lord, in Jesus' name, Lord. Yes, Lord. Panginoon, salamat. Panginoon, bukas, Panginoon, sa aming gawain, sa iyo po namin pinagkakatiwala, O Lord God, lahat ng aming mga minister in the mighty name of Jesus, let there be corporate anointing na siyang ipadalo po sa bawat ministers mo in Jesus' name. Sa lahat po ng aming mga transport ministers, pakaingatan mo po sila, O Lord God, sa kalsada, dalhin mo po sila ng safe and sound, Panginoon, sa lugar na ito at sa kanilang mga lugar na pupuntahan pa. Gayon din, O Lord, sa lahat ng mga
tatrabaho sa kitchen mamaya. Yes, Lord, Father. give them, Panginoon, the strength, Panginoon, enjoy sa kanilang mga ginagawa, O Lord God. At sa lahat ng mga kapatid, Panginoon, na susunduin bukas, ngayon pa lang, Panginoon, i-excite muna, Panginoon, ang kanilang mga puso upang maghihanda sila, Panginoon, sa pagdalo bukas. Nawa bukas, Panginoon, ikaw lang ang aming mag-glorify at mag-magnify sa kalagitnaan namin, Panginoon. At tuloy nga, Panginoon, na ikaw lang ang aming sasampahin. Lord, maraming salamat din sa pagkain na aming tatanggapin at maging kalakasan po ng aming mga physical na katawan, pagpalain po ito, bibisin po nakuha namin pinakamahirap na sustansya at yung mga energy na ibibigay ng pagkain ito, maibalik namin, Panginoon, sa pagmimisteryo upang ikaw ay patuloy na mag-glorify. Salamat po, O Lord. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name. Give thanks.